kumusta? Welcome to my channel, Pinay Survivor. So, kumusta po kayong lahat? Ang daming nagme-message sa akin kung kumusta ako. Okay naman po ako, na busy lang ako. So, ngayon, eto na. Ang daming nag-aabang kasi ano na bang nangyari? Buhay pa ba siya? May nag-message pa sa akin na kumusta ka na po? Ano na pong nangyari? So, thank you sa mga concern. Okay na okay po ako. Medyo na-busy lang kasi ang dami kong mga alaga, 8 sila. So, parang doon na ano yung attention ko. Ngayon, i-update ko kayo sa aking sa resulta ng aking monitoring check-up. So, nagpa-check up ako last year sa Cardinal, sa onco ko, si Dr. Aris Lukdungo, siya yung onco ko dun sa Cardinal Santos. Bale, nag-colposcopy, ang ginawa sa akin doon, colposcopy. So, okay naman yung resulta ng check-up ko sa kanya. Pero, may nakita lang kasi, di ba, menopause na ako, maaga ako nag-menopause. So, may nakitang pag-apply niya pa lang, kasi sobrang nipis na nung lining. Wala naman akong mattress, wala na akong cervix. So, pagpasok pa lang nung speculum, parang may dugo kasi sobrang nipis na niya. So, yun yung nakita. Pero, wala naman siyang nakitang bukol o ano. Pero, binigyan niya ako, niresetahan niya ako ng ano ba yon, ng suppository na merong probiotics kasi nga sobrang nipis na siya. Tapos nagte-take din ako ng HRT. Tinuloy-tuloy ko yon, yung HRT ko, kasi sa sobrang dry niya numinipis na siya. So tinuloy ko siya. So after nun, okay naman, binigyan na niya ako ng monitoring ko na gagawin ng procedure. Yung check-up ko kasi, dati yearly nagpapa-CT scan ako, X-ray. Nito, noong nakaraang taon, hindi ako nagganon. So, bale, ngayon taon ako magsi-CT scan, tsaka X-ray. So, nitong January, yung schedule ko, nagpa-CT scan ako. So, yung resulta, salamat sa Diyos, okay naman. Ano ba to? Wala namang nakitang tumor. Okay naman yung CT scan result ko. Kaya lang, meron lang akong ano ba to? Fatty liver. Ang takaw ko kasi, ayan, katakawan ko. So, ayan. So, sabi naman ni Doc, ano lang yun, parang sa diet ko lang, siguro napalakas, alam ko naman, matakaw ako, napalakas akong kumain. So, medyo bawas-bawasan lang ng konti. Pero, nothing to worry, sabi naman ng ano ko, ng onco ko. Ang importante, walang yung bukol, walang tumor, walang nakita. Tapos, yung x-ray ko is okay din yung resulta. Ayan. Pag malinis, ayan, ganyan. Pag malinis, pag open ko nito, malinis. So, hindi ako kinakabahan. Kasi, pag yung CT scan o kaya yung x-ray, pag yung impression mahaba, nininervous ako kasi parang iba to, iba na ngayon. So, yung CT scan ko, wala. Dalawa lang, yun nga na normal, wala namang nakita, ganon. So, salamat sa Diyos at okay pa rin, wala pa rin. So, ito, sinend ko lang siya dun sa doktor ko. Tapos, ayun, sabi niya sa akin, okay, na walang problema, walang nakita, ganon. So, yun. Pero, ang tuloy-tuloy pa din ang aking HRT, ang aking calcium, tapos yung aking suppository. Pero yun, nung una, ginamit ko siya twice a week. Tapos, nito na lang, isang beses na lang siya sa isang linggo. Hanggang sa sobrang nipis na kasi. Tapos, pag nakita ni Doc, wala nang symptom, na okay na siya, i-stop ko na siya. Pero yung HRT, tuloy-tuloy pa din. So, iyon, salamat sa Diyos at cancer-free pa rin. At sana po tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Tapos, wag na sana siyang bumalik kasi alam niyo naman, napakahirap. Pero, yung mga vitamins ko, ganun pa din, wala pa rin pinagkaiba. Tulad nung hindi ako cancer-free,
tapos ngayon na cancer free, ganun pa rin, diretso pa din. Kasi yung iba nagtatanong, pag cancer free po ba, mababawasan na, ganito, hindi na ba magpapa-check up, wala nang CT scan, ganun pa rin, dire-diretso pa din, wala pa ring tigil, may CT scan ka pa rin, tapos magwa-monitoring ka pa din. Hindi pwede kasi hindi porke sinabi na cancer free na, hindi na siya babalik. Hindi ganun yun. Kasi yung cancer, alam naman natin, tridor yan. So, pag tahimik siya, pero hindi mo alam, bumabalik na naman siya. So, ang magagawa lang natin is monitoring. Lagi lang tayo, pag sinabi ng doktor natin na bumalik ka sa ganito, bumalik ka talaga. Pag bumalik ka after 6 months, bumalik ka. Kasi ako ngayon, sinend ko na sa kanya yon. So siguro, after 6 months, babalik ako ulit sa kanya para naman sa another check-up. Pero hindi na siya CT scan. So, siya na din yung, depende kasi yung CT scan. Pag may nakita siya sa colposcopy or sa ganito, tsaka pa lang siya magpapa-CT. Pero part pa rin yun ng cancer monitoring. Kasi, ang purpose nun, kung halimbawa bumalik siya, mas maaga, mas maagapan. Kasi ganun yung nangyari sa akin nung bumalik yung cancer ko. Hindi ko alam, as in, wala naman siyang sintomas, walang masakit. So, hindi ko alam bumalik na pala siya. Pero nakita nun kasi, nag-monitoring ako no ng 6 months. Tapos nung pag-check up sa akin, ayun, may nakapa. Ayun, bukol na. So, yun, nag-chemo ako, nag-radiation, tsaka brachy. Tapos, after nun, monitoring na ako ng una, every 3 months, parang 2 years, every 3 months, sumunod, every 6 months. Pero nito kasi, bumabalik ako sa kanya every 6 months para sa physical check-up. Pero yung CT scan ko, tsaka yung x-ray, alam ko, every 2 years na niya sa akin pinapagawa. So, yun, gaya ng sinabi ko, napaka-importante ng monitoring check-up natin, lalo na po sa cancer, kasi tridor talaga siya. Hindi natin, walang nakakaalam kung kailan siya babalik, kung saang part. So, kaya maganda talaga yung ma-monitor. Kung bumalik man siya, makita mo maaga, mas maaga pa ng mas maaga kaysa kumalat pa siya sa ibang parte. Kasi sa cancer kasi, ang mahirap, yung komplikasyon, yung halimbawa, nasa isang parte pa lang siya, kumbaga, mas madali pa siyang magagamot kesa sa kakalat pa siya sa ibang katawan. So, doon yung mas mahihirapan na, kasi bago to, gagamutin pa yung isa. So, at least, pagka doon pa lang siya, doon pa lang sa puno pa lang, makikita na nila. So, yun yung importante ng cancer monitoring. So, ayun po, sa nagtatanong kung cancer free pa rin ako, yes po, sa awa ng Diyos, at saka salamat sa Diyos talaga, at cancer free pa rin tayo. Sa merong mga cancer na tuloy na lumalaban, laban lang, magpagamot lang tayo, tapos sundin natin yung advice ng ating onco, kasi galing ako dyan. Kung ano yung hirap na nararanasan nyo, naranasan ko din yan lahat. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod ulit, dadalas-dalasan ko na yung pag-update sa inyo kung ano yung mga pinagagagawa ko, pinagkakaabalahanan ko. So, pagaling po tayong lahat at mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye!